Tayo po tumako na sa ating gospel text reading. Ito po yung ating matatagpuan sa John chapter 12 verses 27 to 36. Now my soul has become troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came out of heaven. I have both glorified it and will glorify it again. So the crowd of people who stood by and heard it were saying that it had thundered. Others were saying, an angel has spoken to him. Jesus answered and said, this voice has not come for my sake, but for your sakes. Now judgment is upon this word. Now the ruler of this world will be cast out. And I, if I am lifted up from the earth, will draw all men to myself. But he was saying this to indicate the kind of death by which he was to die. The crowd then answered him, we have heard out of the law that the Christ is to remain forever, and how you can say, the Son of Man must be lifted up. Who is the Son of Man? So Jesus said to them, for a little while longer the light is among you. Walk while you have the light, so that darkness will not overtake you. He who walks in the darkness does not know where he goes. While you have the light, believe in the light, so that you may become son of light. Praise be to God for the reading of His Word. So para po sa ating pagpapatuloy ng ating sermon series sa Book of John, so tinatawagan ko po ang ating kapatid na Brother Ferdy. Ang mensahe po ng Panginoon ngayon ay may pinamagatang The Father's Voice and the Son's Mission. Magandang umaga po sa bawat isa. Basahin ko lang muli yung lyrics nung kanta. Ang sabi po dun, at times I may grow weak and I feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you. And that's the part that burns me in my heart and keeps me hanging on. And I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? Napakaganda po ng mensahe ng kanta. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming Diyos, dakila, makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong dakilang kapatawaran na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat sa walang hanggang pagpapatawad na ibinagkakalob mo sa bawat isa, Panginoon. Amang Diyos, sa umagang ito, ako po'y nagpapasalamat na ako yung gagamitin upang magdala ng iyong mga salita, Panginoon. Naway, Panginoon, ikaw po sa akin magbigay ng knowledge and wisdom, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng kapangyarihan, Panginoon, na mayayag ang iyong mga salita, Panginoon. Muli, di po ako karapat-dapat sa iyong mga salita, bagamat sa iyong habag, Panginoon, ako po'y naririto ngayon. Maraming salamat po, Panginoon. Wala po akong ibang hinihiling kundi ang pasalamatan ka sa pangalan lamang ng Jesus. Amen. Ang title po ng mensahe, The Father's Voice and the Son's Mission. Pero ang naging title ko po ay Faith in the Face of a Troubled Soul. May mga sandali sa ating buhay ng ating pagkatao ay napapagabag. Puno ng takot, pag-aalinlangan at sakit. Dito po sa ating verse, ipapakita sa atin ng ating Panginoong Hesus na kahit siya'y nabagabag ang kanyang kaluluwa,
pinili pa rin niya ang sumunod sa kalooban ng Ama. Sa halip na tumakas sa paghihirap, hinarap niya ito ng may pananampalataya at tiwala sa Diyos. Ang mga verses na ito ay paalala sa ating mga tunay na mananampalataya. Ay hindi ang kawalang ng takot, kundi ang pagpiling magtiwala sa Diyos kahit ang puso ay nahihirapan. Para po sa ating introduction, ang sabi po dyan, today we stand a pivotal moment of John's Gospels. Jesus, having entered in Jerusalem, has been acclaimed by the crowds. The people cheer, waving palms, proclaiming him the king. And yet, in the midst of celebration, John tells us that Jesus' soul was troubled. Tanong po, what do we do when obedience to God becomes difficult? Or pababawi na lang natin. What do we do when the ministry assigned becomes difficult? Amidado po ako, talagang nahihirapan ako minsan sa mga lalo sa pag mga ganitong sitwasyon na ako ang magdadala ng mensahe. Obedience to God becomes difficult because of disobedience. Today, we will see 5 truths sa ating mga verses. Andito po yung how Christ faced troubled soul in a perfect obedience. How God's glory is the ultimate end of the cross. How the cross brings both judgment and redemption. How misunderstanding the Messiah shows the need of God's wisdom. How we are called to walk in the light while it is available. Atin pong himay-himayin ang mga verses dito. Sa verse 27, ang sabi po dyan, now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? No, it was for this very reason I came to this hour. Sinabi ng Panginoong Hesus, ngayon ay nababagabag ang aking kaluluwa. Narito po siya, isang anak ng Diyos na nabuhay, na walang kasalanan. At alam din niya ang kanyang kaluwalhatian na naghihintay sa kanya. Yet, he experienced sorrow and anxiety. Jesus is fully human and fully God sa ating doctrinal commitment. Jesus is fully God and fully human. His struggle is real, yet without sin. Ipinapakita dito ng Panginoong Hesus na hindi lamang siya Diyos, kundi siya ay ganap na tao. Naranasan niya ang takot, lungkot at bigat na paparating na krus. Alam niya ang sakit, kahihiyan at kamatayan na kanyang haharapin. Hindi kahinaan ang kanyang pagkabagabag. Sa halip, ito ay patunay na tunay ang kanyang pag-ibig, sapagkat alam niya ang kanyang paghihirap ang magiging daan ng kaligtasan ng sanlibutan. Nagpatuloy dito ang Panginoong Hesus, sabi niya, Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. Ito ang natural na daing ng isang tao na sa matinding pagsubok. Kahit naman tayo, lalo na tayo, ang tao talagang dumadaing tayo sa Diyos kung tayo'y nahihirapan. At ang masakit pa, dun lang natin naiisip kung tayo na ay nasa banig ng karamdaman. Hindi kasalanan ang magpahayag ng takot at sakit sa Panginoong Hesus. Ipinapakita ng Panginoong Hesus na maaari tayong lumapit sa Panginoon ng tapat, dala ang ating tunay na damdamin. Ang sinabi pa niya dito, ngunit dahil dito kaya ako naparito sa oras na ito. Now, no, for it was for this very reason I came to this hour.
Dito natin makita ang pinakamahalagang mensahe ng ating verses. Bagamat siya ay may takot, pinili ng Panginoong Hesus ang kalooban ng Ama kaysa sa kanyang pansariling ginhawa. Alam niya na ang kanyang misyon ay ang mamatay para sa kasalanan ng tao. Ang cross ay hindi aksidente. Ito ay layunin. Ang paghihirap ay hindi pagkatalo. Ito ay tagumpay ng pag-ibig at pagsunod. Dito siya sabi na ito yung rason kung bakit siya naparito. Christ's obedience was twofold. Ang sabi po dyan, active obedience in His life. Christ's active obedience is counted or imputed to believers. That means God see believers as righteous, not just forgiven. Sabi doon sa Romans 5:19, for as by one man's disobedience, the many were made sinners, so by the one man's obedience, the many will be made righteous. Many po ang sinabi po dyan, hindi po all. Ang pangalawa pang obedience ng Panginoon, yung passive obedience in His suffering. Sabi po dyan, Christ's passive obedience pays the penalty for sin. He takes what we deserve so we can be forgiven. He was obedient to the point of death, even the death on the cross. Sabi po sa Philippians 2:8. Every moment on the cross fulfills God's eternal decree. Sabi po sa Acts chapter 2 verse 23. Delivered up according to the definite plan and the foreknowledge of God. Mga kapatid, when our soul is troubled, tandaan po natin, struggle is not a sin. Submission in the struggle, trusting God's sovereign plan is obedience. Our salvation rests not on our obedience, but on Christ's perfect obedience for us. Pangalawa pong points, the glory of God as the supreme end. Sabi po dyan sa verse 28, Father, glorify your name. Then a voice came from heaven, I have glorified it and will glorify it again. The cross was God's pressure on Christ to reveal His glory. God's justice satisfied, God's mercy displayed, God's holiness exalted. Matapos ipahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang pagkabagabag, hindi siya nanatili sa takot. Marinig natin ang isang panalangin na nagmumula sa ganap na pagsuko. Isang panalangin hindi nakatuon sa sariling kapakanan, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa halip na ipanalangin niya ang pag-iwas sa cross, sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Ito ang sukdulang layunin ng buhay ni Kristo, ang luwalhatiin ang Ama. Para kay Hesus, mas mahalaga ang kalooban at dangal ng Diyos kaysa sariling buhay. Ipinapakita nito na ang tunay na pananampalataya ay hindi nagtatanong, ano ang makakabuti sa akin? Ano ang makakagaan sa akin? Kundi kung ano ang magbibigay luwalhati sa Diyos. Ang sabi po dyan sa Ephesians 1 verses 5 to 6 tells us salvation is the praise of His glorious grace. Sa Proverbs 16:4 reminds us that the Lord has made everything for its purpose. Dito sumagot po ang Ama. Ang sabi po dyan, I have glorified it and will glorify it again. Sabi po dyan, ang tinig mula sa langit ay tugon ng Diyos Ama, aking niluwalhati. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay naparangalan sa pamamagitan ng buhay, mga gawa at mga himala ng Panginoong Hesus. At muli kong luluwalhatiin, mas lalo pang maluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng nalalapit na kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus.
Hindi naman ito mukhang tagumpay sa mata ng tao. Ang krus ay dakilang pagpapakita ng pag-ibig, kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. Sa pananaw ng mundo, ang krus ay simbolo ng pagkatalo. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ay daan ng kaligtasan. Dito makikita na ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi laging dumarating sa anyo ng kaginhawaan, kundi sa pagsunod at sakripisyo. Ang tinig mula sa langit ay nagpapatunay na ang Diyos Ama ay lubos na nasisiyahan sa pagsunod ng anak. Dito po sa verse 29 to 30, ang sabi po dyan, "The crowd that was there and heard it and said it had thundered. Others said an angel had spoken to him. And Jesus said, this voice was for your benefit, not mine." Dito po makikita natin na iba-iba ang interpretasyon ng mga tao. Sabi po dyan, divine revelation and human perception. Theologically, this verse shows that revelation is objective, but perception is conditioned. God truly speaks. Yan po yung objective revelation. But human beings interpret that revelation differently due to spiritual condition, not lack of clarity. This aligns with the theology. Light is given, but not all receive it. Sa John 1, verses 9 to 11. Nang magsalita ang Diyos mula sa langit, hindi isa ang naging interpretasyon ng mga tao. Ang sabi doon ng ilan, kumulog lamang. Iba naman ang sabi, isang anghel na nagsalita. Ipinapakita dito na kahit pare-pareho silang nakarinig, hindi pare-pareho ang kanilang pagkaunawa. Ang pandinig na pisikal ay hindi sapat. Kailangan ang pusong bukas sa Diyos upang maunawaan ang kanyang tinig. Para sa ilan, ang tinig ng Diyos ay naging karaniwang tunog lamang. Ito po ay paalala ng taong walang pananampalataya ay maaring makasaksi sa dakilang gawa ng Diyos, ngunit hindi pa rin makakilala sa Kanya. Hindi lahat ng himala ay nagbubunga ng pananampalataya. Ang mahalaga ay ang tugon ng puso. Marami pong ginawa ang Panginoong Hesus. Marami siyang mga himalang ginawa. Ngunit marami pa din ang hindi naniwala. At dito sa tagpong ito, malapit na po siyang ipapako pa sa krus dahil di sila naniniwala. Nilinaw po ng Panginoong Hesus, ang sabi diyan na the voice was for your benefit, not mine. Sabi po diyan, Jesus does not need reassurance. He already lives in a perfect union with the Father. Hindi na kailangan ng Panginoong Hesus ang kumpirmasyon mula sa Ama. Batid na niya ang kanyang misyon. Ang tinig mula sa langit ay binigay niya upang patunayan sa mga tao kung sino si Jesus. The crowd as confirmation. The disciples as strengthening. And for the future believers as a testimony. Ang Diyos Ama ay nagsalita upang hindi magpakitang gilas, kundi upang akayin ang tao sa katotohanan. Hanggang sa panahon natin ngayon, ang Diyos pa rin ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang salita mula sa Biblia. Nagsasalita sa mga pangyayari sa buhay. Ang tanong ay hindi kung nagsasalita pa ba ang Diyos, kundi kung nakikinig ba tayo ng may pananampalataya. Ang parehong mensahe ay maaaring marinig ng marami. Ngunit iilan lamang ang tunay na may pagkaunawa. Dito sa ating verse ay hamon sa atin na suriin po ang ating puso. Ang tinig ng Diyos ay naririnig, ngunit ang pagkaunawa ay nakasalalay sa ating pagtugon. Naway maging bukas ang ating pandinig at pananampalataya, sapagkat ang tinig ng Diyos ay laging para sa ikabubuti ng tao.
Pangatlo po, ang the cross, judgment, and definite redemption. Sabi po dyan, now is the time for judgment on this world. Now the prince of this world will be driven out. And I, when I'm lifted up from the earth, will draw all people to myself. He said this to show the kind of death he was going to die. The cross is not only about salvation. It is a judgment on sin and Satan. Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 14 to 15 tells us that the Christ disarmed rulers and authorities, triumphing over them on the cross. Sa Genesis chapter 3 verse 15, promise the serpent defeat the cross, fulfill that promise. Mga kapatid, dito sa ating verse 31 and 33, inilalantad ng Panginoong Hesus ang kahulugan ng cross. Hindi ito aksidente sa kasaysayan. Hindi ito kabiguan ng Mesiyas, kundi ito ang sentro ng walang hanggang plano ng Diyos. Dito po natin makikita ang hatol ng Diyos, ang pagkatalo ng kaaway, at ang tiyak na kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Ngayon ang paghatol ng sanlibutan. Tandaan po natin na ang sanlibutan ay patay sa kasalanan at kaaway ng Diyos. Sabi po dyan sa Ephesians. Sa cross, hindi binaliwala ng Diyos ang kasalanan. Ito ay kanyang hinatulan. Ngunit ang kamanghang-manghang hatol na nararapat sa kanyang mga hinirang at pinili ay ibinuhos na kay Kristo. Siya ang pumalit sa atin. Sa ating essential doctrinal commitment, yung substitutionary atonement, na ang matuwid ay namatay para sa di matuwid. Ngayon, itatapon na sa labas ang pinuno ng sanlibutan ito. Ang cross ay hindi tagumpay ng kaaway, kundi ito ay ang kanyang pagkatalo. Sa kamatayan ni Kristo, winasak ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Wala nang karapatan ang dyablo na mag-accuse laban sa kanyang mga hinirang o pinili ng Diyos. Ang kaaway ay nahatulan na, which is si Satan. Alam na po natin ang kalalagayan ni Satan sa mga darating na mga panahon. Sabi pa dyan, kapag ako'y tinaas mula sa lupa, dadalhin ko ang lahat ng mga tao sa akin. Sa verse 32, ang sabi niyan, all people in reformed sense does not mean every human without exemption. It refers to people from every tribe, tongue, and nation. Those whom the Father has appointed to eternal life will be effectually drawn. Sabi po sa John chapter 6 verse 44 and Acts 13 verse 48. Dito hindi sinabi ng Panginoong Hesus na susubukan kong akitin. Kundi ang sabi niya dyan, dadalhin ko. Ito ay makapangyarihan at epektibo. Ito yung sabi natin, effectual calling. Ang lahat ng mga tao ay hindi lahat ng walang pagbubukod, kundi lahat ng walang pagkakaiba mula sa bawat bansa at lahi. Ang cross ay tiyak na nagliligtas ng mga hinirang. Walang isa man sa kanila ang mawawala. Pag-aralan po natin yan sa John chapter 10. Mga kapatid, ang cross ay hindi lamang nagbukas ng posibilidad ng kaligtasan, bagkos ito mismo ang nagkamit ng kaligtasan. Ang sanlibutan ay nahatulan, ang kaaway ay natalo, at ang bayan ng Diyos ay tiyak na dadalhin kay Kristo. Kaya ang ating tugon ay hindi pagmamalaki, kundi pagpapakumbaba. Hindi tiwala sa sarili, kundi sa biyaya ng Diyos lamang. Amen. Hindi sa ating gawa, kundi kay Kristo lamang.
If you are here today and believe, it's because God has drawn you. Trust the one who initiates and completes salvation. Ang apat po, how misunderstanding the Messiah shows the need for God's wisdom. Ang sabi dyan sa verse, so the crowd answered him, we have heard from the law that the Christ remains forever. How can you say that the Son of Man must be lifted up? Who is the Son of Man? The question from the crowd exposes a deep misunderstanding of the Messiah. And that misunderstanding powerfully demonstrates our need for God's wisdom rather than human reasoning. Alam po ng mga tao sa panahon na yon na may inaantay silang Messiah. The crowd knew the scripture, alam po nila ang mga kasulatan, pero di nila alam kung ano ang plano ng Diyos. Nababasa nila ang Psalms, sabi sa 89 verse 36, the Davidic thrones enduring forever, sa Isaiah chapter 9 verse 7, a kingdom without end, sa Daniel chapter 7 verse 14, an everlasting dominion. Ito lang po ang pagkakaalam nila sa Mesiyas na inaantay nila. Isang makapangyarihan at walang hanggan. Talagang mali sila sa pagkakilala sa Panginoong Hesus. Their problem was not ignorance in the scripture. Yun po ang naging problema sa mga taong naroon. Hindi yung kawalan ng kaalaman sa kasulatan, kasi alam na alam nila ang kasulatan. But selective understanding is the problem. They emphasize glory and permanence while ignoring the passages about suffering and rejection and death sa Isaiah chapter 53 and Psalms 22. Inisip lang nila na ang Mesiyas ay maghahari. Hindi nila alam na ang Mesiyas na darating ay maghihirap at mamamatay pa. Human wisdom tends to choose verses that fit expectations rather than submitting to the full counsel of God. Kahit sa mga panahon natin po ngayon, may mga maririnig tayo na ang sabi pa ng ating Pastor Mike, mga namamalingki lang. Kaya dapat po din tayo mag-ingat sa mga nangangaral na ganun, na pinipili lang ang mga verse na tutugma sa kanilang paniniwala. Pangalawang point, they could not reconcile the glory with the cross. Ang sabi po dyan, Jesus had just said that the Son of Man must be lifted up. It's clearly referring to His death. Ito po yung paraan ng kanyang kamatayan. To them, Messiah is eternal ruler, but crucifixion is shame and defeat. Kaya ang tanong nila, who is the Son of Man? Kasi yung pagkakaintindi lang nila ay isang darating na king. Kaya di talaga sila makapaniwala dun sa kung sino nga ba itong anak. In other words, your Messiah doesn't match our theology. Kasi hindi nila iniisip o di nila lubos maisip na ang paparating na magliligtas sa kanila ay mamamatay at maghihirap. This fulfills what Paul explained in 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ang sabi po doon, the word of the cross is fully to those who are perishing. Pangatlo po, human wisdom rejects what it cannot control. The crowd wanted Messiah who conquers Rome, who restore national power, who fits their expectation. Pero ang suffering Messiah demanded
repentance, humility, trust in God's unseen purpose. Kaya di po nila maintindihan po talaga. Iniisip lang nila yung magpapaligtas sa kanila sa operation ng mga Romano. Human wisdom prepares power it can see. God's wisdom work through weakness, death, and resurrection. The cross exposes the limits of human understanding and the necessity of divine revelation. Sabi po dyan, why we need God's wisdom. Dito po sa verses natin, sinasabi na Scripture alone is not enough without God's illumination. Religious knowledge without humility leads to blindness. The Messiah can only be truly known through revelation, not expectation. As Jesus implies sa mga susunod na verses natin na the light must be received, not merely discussed. Hindi lamang pinag-uusapan pala ang ilaw na yun, dapat tanggapin. Sa panahon natin ngayon, marami po ang may gusto sa Panginoong Hesus na nag-aayos ng problema, na nagbibigay ng blessings, lalo na kung sa material na bagay. Pero ayaw nila ng Panginoong Hesus na nagtuturo ng sakripisyo kapag ang utos ng Diyos ay pahirap o mahirap sundin, tulad ng magpapatawad, magpapakumbaba, magtiis. Dito minsan tayo naguguluhan. Napapatanong pa tayo na kailangan ba talaga magpatawad? O hanggang kailan ako magtitiis? Yun ang mga tanong natin minsan. Mga kapatid, huwag tayong maging Kristiyanong gusto lang ang biyaya, pero umiiwas sa krus. Ano po ang sabi po dyan? Panglimang punto po, ang sabi po dyan, walk in the light while you have it. Parang bilis Sabi po dyan sa verse, then Jesus told them, you are going to have the light just a little while longer. Walk while you have the light before darkness overtakes you. Whoever walks in the dark does not know where they are going. Believe in the light while you have the light, so that you may become children of light. When he had finished speaking, Jesus left and hid himself from them. Isa-isahin po natin ang mga verses dito na sinasabi. Jesus ends with an invitation. Faith is urgent and the opportunity is now. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 6. Chapter 6 verse 2 remind us, behold, now is the favorable time. Behold, now is the day of salvation. God gives the light. He draws His elect effectually, but we must respond in faith. Sabi po sa John chapter 1 verse 12 to 13. To all who receive Him, He give power to become the children of God. Mayan po natin itong verse na to. Ang sabi po dyan, Jesus as the light refers to Jesus Himself. Light symbolizes truth, life, revelation, and God's presence. While darkness represents sin, spiritual blindness, and separation from God. Jesus saying that His physical presence on earth is limited. Ang sabi po niyan, a little while longer.
Soon, he will be crucified, resurrected, and returned to the Father. Pangalawang points po ay urgency of decision. Means people to respond to Jesus now, not delay. Spiritual truth is not something to postpone. Ignoring or rejecting the light leads to darkness, meaning confusion, lost direction, and even spiritual death. Pangatlo po, darkness overtake those who reject the light. Ang sabi po dyan, it happens when people repeatedly choose unbelief, causing spiritual blindness to deepen. This doesn't happen suddenly. Ito po ang mabigat kasi hindi po ito biglaan. It's happened when people repeatedly choose unbelief. Kung paulit-ulit na ng pagtanggi, talagang lumalalim na rin yung pagkabulag ng spiritual blindness to deepen, sabi po dyan. Ang buhay ay puno ng pagpili. Kahit naman tayo minsan, sa pag-order pa lang ng pagkain, hirap na tayo pumili. Sa ating susuotin na damit, nahihirapan pa tayo. Kaya ang reality ng buhay ay puro pagpili. Sa bawat araw, tinatawagan tayo ng Panginoong Hesus na lumapit sa Kanya. Kung hindi natin susundin ang liwanag, madadala tayo sa kadiliman at kasalanan at walang pag-asa. Pangapat po, ang sabi dyan, becoming children of light. It does not teach that belief originates in human free will. Faith is the instrument, not the cause, of becoming the children of light. It also means trusting, following, and living according to Jesus' teachings. Those who do this, ang sabi po dyan, become a children of light. Meaning, they belong to God. Their lives reflect God's truth and character. They live in spiritual clarity and purpose. Sa reform perspective po, hindi natin kayang makita ang liwanag sa sarili natin. Biyaya ng Diyos ang nagpapanatili ng ating pananampalataya. Ang pagsunod sa liwanag ay tanda na tayo ay tunay nga na anak ng Diyos. Becoming a children of light ay hindi lamang moral na pamumuhay, kundi ang kalalagayan ng panampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ito ay tanda ng tunay na pagbabago ng puso o yung sinasabi nating regeneration o bagong kapanganakan sa Espiritu. Panglima po, ang sabi po dyan, Jesus withdrawing. Reformed interpreters often see this an act of judicial hardening. Ang sabi po dyan sa kahulugan ng judicial hardening means that God, as judge, give people over to the stubbornness they have already chosen, so that their hearts become even less responsive to truth. It is not God making innocent people evil, but God confirming people in the path they persistently prefer. Para po sa akin naman bilang tao, yung pag-withdraw ng Panginoong Hesus, it symbolizes the opportunities to believe habang tayo po ay nabubuhay pa. Kaso po ang mabigat, di natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Di natin alam kung bukas buhay pa ba tayo. Kaya ang pagtugon sa panawagan ng Panginoong Hesus ay talagang urgent. Dapat ngayon na, habang naririnig mo po ang ebanghelyo ng Panginoon, naway huwag niyo pong palambutin ang mga puso. Tanggapin niyo po siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Naway kahabagan din po kayo ng Panginoong Hesus. Kasi ang sabi po sa Hebrews 9:27, as man appointed to die once
at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Wala na pong second chance, mga kapatid. Dahil alam po natin na ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi na siya bilang tagapagligtas, kundi isa na po siyang judge. Kaya ang panawagan dito ng ating Panginoon ay to believe while there is a time. Sabi po niya dito, just a little while longer. Tandaan po natin ang sinabi niya to habang siya pa ay naroon, nagkatawang tao pa siya. While a little while longer. So, talagang nalalapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Wow, conclusion agad tayo, mga kapatid. Tuwang-tuwa na naman, no? Ang sabi po dyan, God's sovereignty governs salvation and suffering. Christ's obedience secures salvation. Faith is a gift. Our lives are meant to glorify God. Yun naman po ang ating chief ends dito, ang magpapurihan ang Panginoon. Sabi po sa Galatians chapter 23, summarize it beautifully. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by the faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Alam niyo po, ito yung, nung bago-bago ako, ito yung paborito kong verse. Kaso nasasaktan talaga ako pag nababasa ko ulit ito. Kasi talagang minsan inuuna ko pa ang sarili kaysa sa mapapurihan ng Panginoon. Ang sabi po dyan, let us walk in that light daily. Trust the one who drew us. Rest in His sovereign plan and live to glorify Him. Para po sa ating challenge, will we only admire the light or will we walk in it? Will we believe from a distance or will we follow even when obedience is costly? Jesus calls us not to delay, not to hide in the shadows of fear, comfort, or public opinion, but to trust Him fully while the light is still before us. Today is the moment to choose surrender over self-preservation, faith over fear, and obedience over ease. The light is here. Walk in it. Ang sabi po sa nakuha akong quotes ni Pastor Adrian Rogers, ang sabi po dyan, when Jesus Christ is Lord of your life, obedience is no longer a burden. It becomes a joy. True freedom is found not in doing what you want, but in doing what God designed you to do. Bilang pagtatapos, naway matutunan natin sa ating Panginoong Hesus na ang pagkabagabag ng kaluluwa ay hindi tanda ng kahinaan, kundi pagkakataon upang lalong magtiwala sa Diyos. Tinawag niya tayong lumakad sa liwanag habang may liwanag pa, na piliing sumunod at manampalataya kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi malinaw ang lahat. Kapag inialay natin sa Diyos ang ating takot at pagdurusa, ang kanyang liwanag ang gagabay sa atin. At sa huli, ang kanyang kaluwalhatian ang mahayag sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon.